Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 401. Ang daming tao dito ngayon. Si Huang Feng at ang iba ay nag-uusap sa sulok habang kumakain. Hanggang ngayon, marami pa ring pumapasok. Hindi kilala ni Huang Feng ang mga taong ito. Ngunit maraming alam si Qiu Ningshuang at ang iba pa, kaya nagtatakang nagtanong si Xiao Zuan. Si Fatso at Xing Shuai ay tila may kaalaman. Aniya, mukhang dumating ang isang young master mula sa kabisera, kaya gusto ni Kai Tian na pabor sa kanya. Espesyal siyang nag-organisa ng isang party at nag-imbita ng maraming tao. Hindi ito magagawa nitong Zian ngayon, ngunit si Kai Tian ay tumatalon. Medyo naiinis na sabi ni Xiao Zuan. Si Kai Tian ay palaging pinipigilan nitong Zian, ngunit sa oras na iyon, hindi niya ito nakikitang ganito. Ngayong hindi na kaya nitong Zian, masaya siyang tumatalon-talon. Malinaw, gusto niyang palitan si Tong Zian at maging pinuno ng lalawigan ng Qing. Sa pagkakataong ito, sinamantala niya ang pagdating ng mga tao mula sa kabisera at inanyayahan ang marami sa ikalawang henerasyon ng lalawigan ng Qing upang ipaalam sa lahat na siya ay may kapangyarihan. Sino nagsabi niyan? Hindi mabubuting tao ang dalawang ito. Sabi ni Xing Shuai, si Huang Feng ay hindi interesado sa mga ito, ngunit siya ay umiinom sa gilid. Malinaw na nag-isip si Kai Tian sa party na ito. Hindi lang maganda ang nakapaligid na dekorasyon, pinakamaganda rin ang mga pagkain at inumin dito. Ang gastos ay tiyak na hindi maliit. Kahit na hindi gusto ni Huang Feng si Kai Tian, wala siyang opinyon tungkol sa mga bagay na ito. Tsaka nagpunta siya dito after work at hindi pa kumakain hanggang ngayon. Gutom na rin ang tiyan niya. Napaka-boring ba? Tinanong ni Qiu Ningshuang si Huang Feng sa mahinang boses. Sa katunayan, sa oras na ito, nagsisisi na siya, lalo na ang pagsama ni Huang Feng sa party na ito na hindi niya nagustuhan. Mas mabuting humanap sila ng restaurant na may magandang kapaligiran na makakainan. Hindi niya gusto ang kapaligiran dito. Gayunpaman, ang orihinal niyang layunin ay ipaalam kay Kai Tian na mayroon siyang boyfriend. Kung hindi dahil dito, hindi talaga siya darating. Medyo tumango si Huang Feng. Ang ganitong party ay puno ng mga taong hindi niya kilala. At saka, hindi siya nagkusa na kilalanin ang mga taong iyon, kaya natural, ninas siya. Nababagot. Kapag tapos na ang pagtitipon, sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa isang lugar para makapagpahinga. Sa oras na ito, sumiksik si Xing Shuai at kumandat kay Huang Feng. May murang ngiti sa kanyang mukha, na madaling makapag-misunderstood ng mga tao. Fatso, huwag mong iligaw si Huang Feng. Bago pa makapagsalita si Huang Feng, binalaan na siya ni Qiu Ningshuang nang may pag-aalala. Paano iyon? Gusto ko lang isama si Huang Feng para maghapunan, ungol ni Xing Shuai. Pagkatapos, tumingin siya kay Qiu Ningshuang na may makahulugang ekspresyon at sinabing, bakit ka nag-aalala sa kanya? Huwag mong sabihin sa akin. We're friends. Siyempre may pakialam ako sa kanya. Ipinaliwanag ni Qiu Ningshuang, at saka, sa tingin mo ba hindi ko kilala kung sino ka? Namula si Xing Shuai sa sinabi ni Qiu Ningshuang. Siya at si Qiu Ningshuang ay matagal nang magkakilala. Natural na alam ni Qiu Ningshuang ang kanyang background. Hindi napansin ni Xing Shuai sina Little Zuan at Qiu Ningshuang sa unang sandali. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi isang mabuting tao. May pagnanasa din siya, madalas siyang magtagal sa mga lugar na iyon. Ito ay wala sa opinyon ni Xing Shuai. Kung tutusin, hindi naman siya kasal at walang girlfriend. Walang masama sa paglabas para maglaro paminsan-minsan. Gayunpaman, sa mga mata ng mga batang babae tulad ni Qiu Ningshuang at Little Zuan, halatang hindi siya mabuting tao. Gusto ko talaga siyang i-treat sa isang pagkain at mas makilala siya. Binigyang diin ni Xing Shuai. Well, sasama ako kay Little Zuan, sabi ni Qiu Ningshuang. Huwag. Mabilis na ikanaway ni Xing Shuai ang kanyang kamay at sinabing, may mga pribadong salita sa pagitan nating mga lalaki. Paano tayo mag-uusap kapag naruroon kayong mga babae? Kung gusto mong kumain, treat kita next time. Ililibre kita ng isang malaking pagkain. Panipi, may gustong sabihin pa si Qiu Ningshuang, ngunit hinayla siya ni Little Zuan at sinabi, okay, Ningshuang, huwag mo nang sabihin.
Hindi mo ba nakikita? Itong damn fatty na ito ay hindi tayo dadalhin kahit anong mangyari. Panipi. Pagkatapos sabihin iyon, sinulyapan niya si Zheng Shuai. Ngumiti lang ng nakakaloko si Zheng Shuai at hindi ito itinanggi. Si Qiuning Shuang ay hindi nagpatuloy sa pagkakasalubong. Ito ay hindi dahil sa mga salita ni Little Zuan o sa ugali ni Zheng Shuai, ngunit naramdaman niya na wala sa pagitan nila ni Huang Feng. Kung paghihigpitan niya si Huang Feng, tiyak na hindi magiging masaya si Huang Feng. Sa makatuwid, pagkatapos babalaan ni Qiuning Shuang si Zheng Shuai gamit ang kanyang mga mata, hindi na siya nagsalita pa. Nakangiti pa rin si Zheng Shuai. Medyo natahimik si Huang Feng. Hindi ba ako inimbitahan ni Zheng Shuai? Hindi ko pa nasasabi ang aking opinyon, ngunit nagpasya sila para sa akin. Gayunpaman, hindi tumanggi si Huang Feng. Gusto rin niyang makipag-ugnayan kay Zheng Shuai. Pagkatapos ng lahat, ang karakter ni Zheng Shuai na ito ay nagbigay ng magandang pakiramdam sa mga tao. Siya ay isang taong karapat-dapat na kaibiganin. Wala siyang masyadong kaibigan sa Qing Province. Buti na lang may isa pang kaibigan. Habang nag-uusap si Huang Feng at ang iba pa, muling nagpakita si Kai Tian sa paningin ng lahat. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta sa Qiuning Shuang. Sa halip, naglakad siya sa harapan ng bulwagan. May isang binata sa tabi niya. Mayabang ang mukha ng binata. Naglakad siya sa tabi ni Kai Tian at may sinabi. Bakas sa mukha niya ang pagkainip. Mukhang maingat na sinasamahan siya ni Kai Tian. Sa paglalakad niya, hindi siya naglakas loob na maglakad sa harapan niya. Sa halip, maingat niyang sinundan siya. Lahat, tumahimik. Pagkatapos nilang maglakad papunta sa gitna, pumalakpak si Kai Tian at sinenyasan ang lahat na tumahimik. Nang makita niyang nakatingin sa kanya ang lahat, nasiyahan si Kai Tian. Ngayong wala na sa kanya si Tung Zian, siya na ang numero 1 young master sa Qing Province. Gayunpaman, agad niyang naisip ang katabi niyang binata. Mabilis niyang pinigilan ang kanyang ngiti at sinabing, "Everyone, I invited everyone here tonight to introduce someone to you." At the same time, inimbitahan ko rin siya sa isang reception. Itong taong to ang katabi ko. Ang gwapo niya diba? Kung sino man sa mga magagandang naruroon ang may ideya tungkol sa gwapong ito, mas mabuting bilasan mo. Wala pa siyang girlfriend. Panipi, kailangang sabihing napakagwapo ng binata. Gayunpaman, siya ay medyo masyadong pambabae, kaya hindi komportable ang mga tao. Gayunpaman, marami pa ring kababaihan ang naruroon na tumitingin sa binata nang nagniningning ang mga mata. Nasiyahan ang binata sa mga titig ng mga taong ito, at nabawasan ang pagkainip sa kanyang puso. Sige, sigurado akong maraming tao ang gustong makilala siya ngayon. Siya si Pang Chengfo, mula sa pamilya Pang sa Beijing. Isang karangalan para kay Young Master Pang ang pumunta sa Qing Province. Sa ngalan ng lahat sa Qing Province, tinatanggap ko si Young Master Pang. Panipi, walang kahihiyang ipinagmalaki ni Kai Tian sa ngalan ng maraming tao. Pagkatapos, siya ang nanguna at pumalakpak. Sinundan ito ng maraming tao. Ilang tao lang ang hindi natinag. Ang iba ay tumingin sa binata, na si Pang Chengfo, nang may interes, sinusubukang hulaan ang kanyang motibo sa pagpunta sa Qing Province. Kabanata 402. Ano sa tingin mo ang ginagawa ng lalaking ito dito? Nandito ba siya para mag-tour? Nandito ba siya para sunduin ang mga babae? O dumadaan lang siya? Sa sulok, mahinang nagtanong sina Fatso at Zheng Shuai. Sino ang nakakaalam? Nagkibit balikat si Huang Feng. Hindi rin alam ni Qiuning Shuang at ng ibang babae. At saka, mukhang wala silang gaanong interes na alamin. Sa oras na ito, si Pang Chengfo, na ang mukha ay puno ng kayabangan at ilong hanggang sa langit, ay lumampas kay Kai Tian at naglakad papunta sa harapan. Sabi niya, nandito ako sa Qing Province para magnegosyo. Kung sino man ang gustong kumita ng pera, maaari mo akong kontaken. Matutulungan kitang kumita. Ang mga salita ni Pang Chengfo ang naging dahilan upang mag-usap ang mga tao sa ibaba. Ang ilang mga tao ay nasusuklam, ang ilang mga tao ay nagpakita ng interes, at ang ilang mga tao ay nagpakita ng pagbabantay. Kung tutuusin, marami rin dito ang nagnenegosyo. Bagamat umasa sila sa relasyon ng kanilang mga magulang, maaari pa rin silang kumita ng pera. Ngayon, biglang may isang taong malakas ang background. Kung nasa parehong industriya siya sa kanila, may isa pa silang kalaban.
Siyempre, may mga taong nagpakita rin ng love-struck na expression. Ang mga taong ito ay mga babae, kaya maaaring hindi sila papansinin. Alam kong maraming tao ang nakikiusyoso sa kung anong negosyo ang gagawin ko dito. Hindi mo na kailangang hulaan. Masasabi ko sa iyo na ito ay alak. White wine at red wine. Gusto kong okupahin ang high-end market ng white wine at red wine ng Qing Province. Sa hinaharap, kung kailangan mo ng alak sa mga bar at club dito, umaasa akong makuha ito sa pamamagitan ng aking mga channel, Pang Chengfu. Ang kanyang mga salita ay nagpalakas sa talakayan sa ibaba. Ang mga salita ni Pang Chengfu ay napaka-arrogant at mapagmataas, na ikinalungkot ng maraming tao. Kung tutuusin, hindi lahat ay gustong magpabor sa taong ito, ngunit maraming tao sa eksena ang nagnenegosyo na may kaugnayan sa alak. Ang ilan sa kanila ay mga ahente ng ilang high-end na alak, habang ang iba ay nagbukas ng mga bar at nightclub. Ang mga lugar na ito ay malaking gumagamit ng alak. Ang mga salita ni Pang Chengfu ay malinaw na nangangahulugan na gusto niyang monopolyo ang kanilang mga channel ng supply. Kung tungkol sa presyo, hindi na kailangang isipin ito. Ito ay tiyak na mas mataas. Kung tutuusin, monopolyo niya ang mga channel. Kung siya lang ang nag-iisang supplier, hindi ba siya ang magtatakda ng presyo? Sa makatuwid, maraming mga tao sa eksena ang hindi nasisiyahan sa kanyang mga salita. I know that some of you may think that I'm being too full of myself and may not even take my words seriously. I can tell you very responsibly that if you go against me, you will not get any benefits. Only by cooperating with me can everyone make money. Siyempre, kung hindi ka naniniwala sa akin, you can try. Nagpatuloy si Pang Chengfu. Pagkatapos niyang magsalita, hindi niya pinansin ang mga ekspresyon ng mga tao sa ibaba at ang kahihiyan ni Kai Tian sa tabi niya. Tumalikod siya at umalis na walang bahid ng pag-aatubili. Ayaw nang manatili pa rito ni Pang Chengfu. Hindi na siya nasisiyahan sa pag-inom kasama ng mga country bumpkins na ito. Siya, si Pang Chengfu, Young Master Pang, kahit noong siya ay nasa kabisera, ang mga pagtitipon na kanyang dinaluhan ay lahat ay nasa nangungunang mga bilog. Maliban doon sa mga Young Masters sa capital, wala silang pakialam sa mga Young Masters mula sa ibang probinsya. Sa paningin nila, country bumpkins lang ang mga taong iyon. Sa makatuwid, ayaw niyang makipag-inuman sa mga taong ito. Ang dahilan kung bakit siya dumating ngayon ay dahil kay Kai Tian, ang bagong lokal na malupit, at natural, gusto niyang ipahayag ang kanyang layunin ng pagpunta rito. Nais niyang bigyan ng babala ang mga walang mata at pigilan ang mga ito sa paggawa ng anumang katangahan. Ngayong nasabi na niya ang gusto niyang sabihin, natural na wala siyang balak manatili. Si Kai Tian ay awkward na tumingin kay Pang Chengfu, na umalis ng hindi lumilingon. Napatingin tuloy siya sa mga tao sa ibaba na palakas ng usapan. He said into the microphone, "Hehe, nakakatawa talaga si Young Master Pang. Ayokong mamisunderstand ng lahat si Young Master Pang. Gusto niyang pagsama-samahin ang lahat para magkapera. Kung makikipagtulungan kami kay Young Master Pang, siguradong kikita kami at hindi malulugi." Pinaalalahanan lang niya ang lahat. Kung hindi, pagdating ng panahon, bilang mga kakompetensya, kami ang dahado. Bagamat sinusubukan ni Kai Tian ang kanyang makakaya upang tulungan si Pang Chengfu sa orihinal na eksena, may ilang mga tulala sa eksena, ngunit hindi lahat sa kanila. Sa makatuwid, marami pa ring mga tao ang nagpahayag ng hindi kasiyahan sa mga salita ni Pang Chengfu ngayon. Gayunpaman, dahil sa kapangyarihan ni Kai Tian at Pang Chengfu, hindi sila nagreklamo. Bukod dito, alam din ng mga taong ito na kahit magreklamo sila, wala itong silbi. Magreklamo man sila ngayon, pagdating ng panahon, makikipagtulungan pa rin sila kay Pang Chengfu. Pagkatapos ng lahat, alam nila na ang kanilang lakas ay hindi maihahambing kina Pang Chengfu at Kai Tian. Ang dalawang taong ito ay ang lokal na malupit at ang lokal na malupit. Wala sa kanila ang madaling pukawin. Ngayong nagsanib puwersa na sila, wala nang marami ang makalaban sa kanila. Sa makatuwid, maraming mga tao ang nagsimulang kalkulahin sa kanilang mga puso kung magkano ang kita na mawawala sa oras na ito at kung saan ang kanilang ilalim na linya. Talagang mayabang itong Pang Chengfu na ito. Talaga bang iniisip niya na walang tao sa Qing Province? Galit na sabi ni Fatso mula sa kanto.
Maging sina Qiu Ningxuang at Little Zuan ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Malinaw na hindi inilagay ni Pang Chengfo sa kanyang mga mata ang pangalawang henerasyon ng lalawigan ng Qing, at malinaw na isa sa mga taong ito sina Qiu Ningxuang at Little Zuan. Sa makatuwid, ang dalawa sa kanila ay walang nikititing na magandang impresyon kay Pang Chengfo. Ang pagbebenta ba ng alak ay lubhang kumikita? Biglang tanong ni Huang Feng. Bakit niya narinig na ang negosyo ni Tang Mazo ay may kaugnayan sa alak, at ngayon ang mayabang na lalaking ito mula sa kabisera ay nais ding gawin ang negosyong ito? Napakakinabang ba ng negosyong ito? Sigurado yan. Tumango si Zheng Shuai, lalo na yung mga high-end na alak, malaki ang kita. Tsaka, hindi mo ba nakikita kung anong klaseng mga tao ang nandito? Wala namang ibang kakayahan ng mga taong ito, pero ang galing-galing nilang kumain at uminom. Para maging convenient sa kanila na mag-enjoy, marami sa kanila ang may mga bar, club, at kahit nightclub. May sariling bar si Fatso, dagdag ni Xiao Zuan. Hindi kalakihan ng bar ko. Katuwaan lang, sabi ni Zheng Shuai sabay wave ng kamay. Naunawaan ni Huang Feng. Ang mayayamang ikalawang henerasyong ito ay magaling kumain, uminom, at magsaya. Sa makatuwid, kapag gusto nilang magnegosyo, pinakapamilyar at interesado sila dito. Sa ganitong paraan, marami sa kanila ang nagbukas ng mga bar o club, at ang mga lugar na ito ay hindi nagkukulang sa alak. Lalo na't may pera at katayuan sila, natural na hindi masyadong masama ang binibenta nilang alak. Hindi katakataka na pinuntirya ng lalaking iyon ang grupong ito ng mga tao, ungol ni Huang Feng. Magiging masigla na ang lalawigan ng Qing ngayon. Sabi ni Fatso at Zheng Shuai. Si Pang Chengfo ay malinaw na hindi isang mababang loob na tao, kaya ang Qing province ay hindi magiging masyadong tahimik sa hinaharap. Kabanata 403. Ang natitirang pagtitipon ay walang kabuluhan. Ang iniisip ng lahat ay nasa mga salita ni Pang Chengfo. Hindi inaasahan ni Kai Tian ang ganoong sitwasyon. Isang magandang pagtitipon ang sinira ni Pang Chengfo. Ito ang unang pagtitipon na inorganisa niya pagkatapos maging numero 1 Young Master ng Qing province, at ito ay nasira ng ganoon lang. Bagamat si Kai Tian ay labis na nagtatampo at malungkot, hindi siya nang ahas na ilabas ang kanyang galit kay Pang Chengfo dahil hindi siya nang ahas na labanan siya. Kaya naman, tiniis lang niya ito. Sa oras na ito, wala siya sa mood na hanapin si Huang Feng at ang iba pa. Noong una, gusto niyang samantalahin ang kanyang momentum para magpakitang gilas sa harap ni Qiu Ningxuang. Ngayon, nasira ang lahat. Hindi niya gustong makita si Qiu Ningxuang ngayon. Mabilis na natapos ang pagtitipon sa dulo. Bagamat naisip ni Kai Tian kung paano ililigtas ang sitwasyon, wala itong gaanong epekto. Si Pang Chengfo, na umalis pagkatapos sabihin ang mga mapagmataas na salitang iyon, ay hindi na muling nagpakita. Para bang hinamak niyang dumalo sa pagtitipon kasama ang lahat. Ito ay nagpulala ng impresyon ng lahat sa kanya. Siyempre, walang kakulangan ng mga alipors anumang oras. Sa makatuwid, bukod kay Kai Tian, may mga taong gustong sumakay sa coattails ni Pang Chengfo. Sa makatuwid, pinalibutan nilang lahat si Kai Tian, na gustong makilala si Pang Chengfo sa pamamagitan niya. Si Qin Zifeng ay isa sa kanila. Dahil sa sitwasyong ito, bahagyang gumanda ang kalooban ni Kai Tian. Sa oras na ito, naisip niya si Qiu Ningxuang. Hoy, nasaan si Ningxuang? Laminggalinga si Kai Tian sa bulwagan ngunit hindi niya mahanap si Qiu Ningxuang. Medyo nagulat siya, nakita ko lang na umalis siya. Sabi ng katabi niya, naiwan, natigilan si Kai Tian. Sa oras na ito, mayroon talagang ilang mga tao na umalis. Pagkatapos ng lahat, dahil sa hitsura ni Pang Chengfo at sa kanyang mga salita, bahagyang nagbago ang kapaligiran ng pagtitipon. Kaya naman, maagang umalis ang ilang tao. Gayunpaman, nang umalis ang mga taong ito, binati man lang nila si Kai Tian, kaya alam niya. At saka, wala masyadong tao. Gayunpaman, ngayong tahimik na umalis si Qiu Ningxuang, mabilis siyang tumingin sa paligid at hindi nakita ang figure ni Huang Feng. Malamang, umalis siya kasama si Qiu Ningxuang. Nga pala, kumusta ang background ni Huang Feng? Tanong ni Kai Tian kay Qin Zifeng, na nasa tabi niya. Security guard lang siya. Naiinis na sabi ni Qin Zifeng. Ang pag-iisip na suriin ang background ng isang security guard ay medyo nalungkot siya. Seguridad.
Natigilan na naman si Kai Tian. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong pagkakakilanlan si Huang Feng. Kaya niyang maglakad kasama si Qiuning Shuang. Kahit ordinaryong magkaibigan lang sila, hindi siya dapat maging security guard. Security guard lang siya, sinabi sa akin ni Matandang Yu, sabi ni Qin Zifeng. Sa oras na ito, sa wakas ay natagpuan ni Old Yu, na nasa labas ng karamihan, ang kanyang pagkakataon. Nagmamadali siyang humakbang pasulong ng ilang hakbang at sinabing, Young Master Kai, kilala ko si Huang Feng na iyon. Isa nga siyang security guard. Isa siyang security guard mula sa Changzhou Group. Dati, nang pumunta si Tung Zian sa Changzhou Group, hinarang siya nito sa pasukan. Dahil dito, si Tung Zian ay nagalit ng husto at nakahanap pa nga siya ng isang tao na magtuturo sa kanya, kaya't tila nagtagumpay siya kay Zian. Ang Matandang Yu ay sabik na ngayong magpakitang gilas sa harap ni Kai Tian. Si Kai Tian ngayon ang numero 1 Young Master sa Qing Province. Bagaman mayroong ilang mga posisyon na mas mataas kaysa sa tiyuhin ni Kai Tian sa lalawigan ng Qing, ang mga anak ng mga taong iyon ay nakapag-aral sa ibang bansa o mas matanda sa kanila, kaya hindi nila sila nakakasama. Sa makatuwid, sa mga mapagkukunang pinansyal ng mga magulang ni Kai Tian, maaari siyang maging numero 1 Young Master sa lalawigan ng Qing noong panahong iyon. Malinaw na ang Matandang Yu ay isang taong mahilig sumakay sa mga coattail ng iba. Dati, nakasakay siya sa coattails ni Tung Zian. Ngayong bumagsak na si Tung Zian, nagustuhan niya si Kai Tian. Gayunpaman, mula nang matalo niya si Tung Zian sa harap ni Kai Tian noong gabing iyon, tila sinasadya o hindi sinasadya ni Kai Tian na lumalayo sa kanya. Dahil dito ay labis na nabalisa si Old Yu, at ngayon, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong muling magtanghal. Totoo ba ang sinabi mo? Tanong ni Kai Tian. Sa kanilang lupon, ang usapin ni Tung Zian na gustong ituloy si Suyamo ay hindi lihim. Kaya naman, hindi katakataka na pumunta siya sa Changzhou Group. Siyempre, totoo naman. Mabilis na sinabi ng Matandang Yu, bukod dito, may mga taong nakontak ko. Gayunpaman, ang Huang Feng na iyon ay talagang may ilang mga kasanayan. Ang mga gangster na iyon ay hindi niya kalaban. Gangsters, ang mga gangster na nahanap mo ay puro basura. Ni hindi nila matalo ang isang security guard. Kahit na may kakayahan siya, gaano siya katatag. Naiinis na sabi ni Kai Tian. Gayunpaman, dahil alam na niya ang mga detalye ni Huang Feng, hindi nagmamadali si Kai Tian. Hindi siya naniniwala na si Qiuning Shuang ay magpapakagusto sa isang security guard. Kahit na hindi niya ito gusto, ang taong nahanap niya ay dapat na mas mahusay kaysa sa kanya. Ang security guard na ito ay halatang hindi naabot ang pamantayan. Sa makatuwid, sa opinyon ni Kai Tian, si Huang Feng ay hinayla ni Qiuning Shuang bilang isang kalasag upang siya ay sumuko. Gayunpaman, hindi niya inasahan na may taong kakampi niya talaga ang nakakakilala kay Huang Feng. Malinaw, nabigo ang plano ni Qiuning Shuang. Qiuning Shuang, hindi ka makakatakas sa palad ko. Napaisip si Kai Tian sa kanyang puso, at hindi na niya itinuring si Huang Feng bilang kanyang karibal. Nakalabas na tayo sa wakas. Sa kabilang panig, si Huang Feng at ang 3 pang tao ay nakaalis na sa villa. Matapos makalanghap ng hangin sa labas, gumanda ng husto ang mood ng lahat. Lalong nagsisi si Qiuning Shuang. Hindi siya dapat pumunta sa hanggal na party na ito. Hindi lang siya nakakain ng maayos, hindi rin siya nakakalaro ng maayos. Nakakita rin siya ng isang mayabang na lalaki na nakaapekto lang sa kanyang kalooban. Yan, isasama ko si Huang Feng at aalis muna. You guys can do whatever you want. Si Fatso, Zheng Shuai, ay hinayla si Huang Feng at naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Hindi siya nakakain ng maayos at hindi rin nakainom ng maayos sa loob. Bukod dito, nakilala niya si Huang Feng ngayon. Natural, gusto niyang uminom ng maayos. Mapait na ngumiti si Huang Feng habang nakatingin sa mataba na humihila sa kanya. Ang patient talaga ang lalaking ito. Hindi pa nga siya pumayag at hinihila na siya. Gayunpaman, hindi rin siya busog. Hindi naman masamang maghapunan. Naisip pa rin ni Huang Feng na gusto lang talaga siyang tawagin ni Zheng Shuai para kumain. May gustong sabihin si Qiuning Shuang sa likuran niya, ngunit napakabilis ng mga galaw ni Zheng Shuai. Sa isang kisap mata, nawala siya sa kanto at sumakay sa kanyang sasakyan. Okay,
Let's go, sabi ni Xiao Zuan kay Qiu Ningxuang. Saan tayo pupunta? Nakatingin pa rin ang mga mata ni Qiu Ningxuang sa direksyon kung saan umalis si Huang Feng. Of course, we're looking for a place to eat something again. We'll talk about the matter between you and the security guard. Nakangiting sabi ni Xiao Zuan. Lumingon si Qiu Ningxuang at medyo nahihiya na nagsabi, ano ang dapat? Kung pag-usapan sa kanya, sobra, tignan mo, muntik ka nang maging bato. Paano mo masasabing wala? Halatang hindi naniniwala si Xiao Zuan sa mga salita ni Qiu Ningxuang. Kabanata 404. Saan tayo pupunta? Sa kotse ni Zheng Shuai, tumingin si Huang Feng sa kabilang partido at nagtanong. Ang SUV talaga ng lalaking ito. Ang kanyang sports car ay talagang maliwanag na pula. Napakaliwanag nito. Sa oras na ito, natural na hindi alam ni Huang Feng na ang dalawang babae na kakahiwalay lang sa kanya ay nagpapatuloy na sa kanilang pag-uusap. Iniisip lamang ni Huang Feng kung saan siya dadalhin ni Zheng Shuai. Malalaman mo kapag nakarating na tayo. Nakangiting sabi ni Zheng Shuai, na pinapanatili ang kanyang pananabik. Nagkibit balikat si Huang Feng at hindi na nagtanong pa. Hindi siya naniniwala na ibebenta siya ni Zheng Shuai. At saka, kung talagang ginawa niya iyon, who knows who would be the one be sold in the end. Dahil maagang natapos ang party, hindi pa huli ang lahat. Ang mga may mayayamang nightlife ay nagsimula pa lamang sa kanilang nightlife. Sa makatuwid, ang buong Jiangzhou ay napakasigla sa oras na ito. Matapos magmaneho ng halos 20 minuto, sinabi ni Zheng Shuai na dumating na sila. Tumingin si Huang Feng sa labas. Ang kanilang destinasyon ay talagang isang bar. Hindi naman ito ang bar na binuksan mo diba? Tanong ni Huang Feng nang bumaba siya ng sasakyan. Tama na yan. Ang maliit na tindahan na ito ay ako ang nagbukas. Ngayong gabi, ituloy natin ang inuman dito, sabi ni Zheng Shuai. Tumingin si Huang Feng sa bar sa harap niya. Kahit anong isipin niya, hindi niya may ugnay ito sa pagiging mahirap. Obviously, nang sabihin ni Zheng Shuai na hindi kalakihan ang bar niya at casual establishment lang iyon, naging mahinhin siya. Ang bar na ito, mula sa labas, ay mukhang maluho. Bukod dito, kumuha ito ng maraming espasyo. Welcome, boss, nandito ka. Nang pumasok si Zheng Shuai sa bar na nakaakbay sa balikat ni Huang Feng, nagmamadaling sinabi ng receptionist ng magalang. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay gumagala pa rin sa paligid ni Huang Feng. Ang isang taong kayang yakapin si Zheng Shuai ng sobrang lapit ay tiyak na matalik niyang kaibigan. Ang receptionist na ito ay halatang gustong maalala ang hitsura ni Huang Feng. Una, na-curious siya kung sino siya. Ang isa pang dahilan ay sa susunod na dumating si Huang Feng, hindi na niya makikilala ang maling tao. Kung may kapabayaan man, halatang hindi magandang bagay na masaktan ang kaibigan ng amo. Marahan lang na tugon ni Zheng Shuai. Pagkatapos noon, pumasok siya kasama si Huang Feng. Natagpuan ni Huang Feng na ang dekorasyon sa loob ay hindi mas masama kaysa sa labas. Bukod dito, maganda ang kapaligiran. Bagamat kasi simula pa lang ng nightlife, marami ng tao rito. Malinaw, ang karaniwang negosyo ay hindi magiging masama. Lalong naramdaman ni Huang Feng na niloloko lang siya nang sinabi ni Zheng Shuai kanina. Hindi naman masama ang bar mo. Napabuntong hininga si Huang Feng. Marami na siyang napuntahang bar kasama si Guo Liang noon. Bagamat hindi siya sanay sa aspetong ito, nakakagawa siya ng ilang paghahambing sa kanyang puso. Malinaw na mas maganda ang bar ni Zheng Shuai kaysa sa karamihan ng mga bar na napuntahan niya. Bukod dito, ito ay mas masigla. It's alright. Binuksan ko itong bar dahil laging sinasabi ng matanda ko na hindi ko ginagawa ng maayos ang trabaho ko at nag-idle lang ako. Kaya ko ginawa ang bagay na ito. Buti na lang at hindi ako nawalan ng pera. Sabi ni Zheng Shuai. Gayunpaman, sa oras na ito, may bahagyang pagmamalaki sa kanyang mukha. Hindi nakapagtataka na nakaramdam siya ng pagmamalaki. Sa mga young master sa Qing province, maraming tao ang nagbukas ng mga bar, club, at maging mga nightclub. Gayunpaman, hindi marami ang talagang kumikita. Mas binuksan nila ang mga tindahang iyon para sa kanilang sariling kasiyahan o para makipagkaibigan sa ilang tao. Sa makatuwid, karamihan sa kanila ay may utang. Ang kanyang bar naman ay sikat na sikat. Hindi lamang ito makapagbibigay sa kanya ng isang lugar upang makapagpahinga.
ngunit makakatulong din ito sa kanya na kumita ng pera. Habang nag-uusap ay pumasok na ang dalawa sa isang private room sa second floor. Napakaganda rin ng pribadong silid na ito. Ang isa sa mga dingding ay salamin na dingding, at nakaharap ito sa bulwagan. Hanggat nababalot ang kurtina, makikita ang sitwasyon sa bulwagan sa labas. Bukod dito, nakikita nila ang labas, ngunit hindi nakikita ng labas ang loob. Napakaganda rin ng sound insulation. Kanina lang, sobrang ingay sa labas, pero wala silang naririnig sa loob. Paano na? Maganda ang lugar na ito, tama ba? Medyo pagmamalaki na sabi ni Zing Shuai. Ang silid na ito ay espesyal na nakalaan para sa kanyang sarili. Madalas siyang pumunta dito para maglaro. Para sa kanila, ang paggawa ng pera ay pangalawa. Ang kanilang sariling kasiyahan ang pinakamahalaga. Siyempre, kung maaari silang kumita ng pera habang sila ay nagsasaya, mas masaya sila. Well, ito ay napakabuti. Sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, ang waiter ay nagdala na ng ilang alak at merienda. Dumating din ang manager ng bar. Dahil nandito ang amo niya, imposibleng hindi siya samipot. Nakikita mo ba itong mga alak? Napakalaki ng tubo. Ang aking sukat ay hindi masyadong malaki, ngunit ang pagkonsumo ng lahat ng uri ng white wine, red wine, at kahit na beer araw-araw ay nagdaragdag sa isang nakakatakot na bilang. Hindi nakakagulat na ang taong iyon ay tumitingin sa negosyong ito. Itinuro ni Zing Shuai ang iba't ibang alak sa kanyang harapan at sinabi kay Huang Feng. Natural na alam ni Huang Feng. Nakarating na siya sa bar noon, kaya natural na alam niya kung gaano karaming alak ang nauubos sa bar araw-araw. Little Han, pinag-isipan mo ba talaga ito? Hindi kalayuan sa pribadong silid ni Huang Feng, dalawang babae ang nag-uusap. Ang isa ay nasa katanghaliang gulang na babae na may makapal na makeup, at ang isa naman ay isang purong babae. Sa pagtingin sa kanya, hindi siya matanda, mas parang isang estudyante sa kolehiyo. Well, napag-isipan ko na. Mapatla ang mukha ng dalaga, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing. Nanghihina siya, ngunit isang bakas ng katigasan ng ulo ang sumili sa kanyang mga mata, at may bakas din ng kawalan ng pag-asa. Sai, sana hindi ka magsisi sa hinaharap. Napabuntong hininga ang middle-aged na babae at sinabing, ngayon, andito si boss, at may kasama siya. Dapat siya ang bisita ng amo. Alam mo naman ang identity ng amo. Para maging guest niya, hindi masama ang identity niya. I'll bring you in later. Kung ano ang mangyayari after that, it's up to you. Alam ko. Salamat, Ate Wang. Ibinaba ng dalaga ang ulo at mahinang sinabi. Naramdaman pa ni Sister Wang na malapit sa kanya ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan. Bagamat nakaramdam siya ng awa sa kanyang puso, wala siyang magawa sa bagay na ito. Ate Wang, nandito na ang amo. Gusto niyang ayusin mo ang ilang tao na makakasama niya sa inuman at pakikipag-chat. Sa oras na ito, nakita ng manager na lumabas sa pribadong silid ni Zing Shuai at Huang Feng si Sister Wang at inutusan siya. Okay, nakuha ko. Mabilis na pumayag si Sister Wang. Tumalikod ang manager at umalis. Gayunpaman, nang siya ay aalis, sinulyapan niya ang dalaga sa tabi ni Sister Wang. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Kilala niya ang dalagang ito. Isa siya sa mga waitress dito. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit kasama niya si Sister Wang ngayon. Let's go. Sumunod ka sa akin ngayon. Samantalahin mo ang pagkakataon, sabi ni Sister Wang sa dalaga. Okay, sagot ng dalaga na may nanginginig na boses. Kabanata 405. Habang nag-uusap ang dalawa, muling bumukas ang pinto ng pribadong silid, na naputol ang pag-uusap ni Huang Feng. Ngayon lang, tinutulungan ni Zing Shuai si Huang Feng na ipakilala ang ilan sa sitwasyon sa lalawigan ng Qing. Si Huang Feng ay isang mahirap lang na talunan noon, kaya hindi niya alam ang maraming bagay tungkol sa mga nakatataas. Si Zing Shuai, dahil sa kanyang pamilya, ay halatang alam ang maraming bagay na hindi alam ng mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, maraming natutunan si Huang Feng mula sa kanya. Narito na ang programang inayos ko para maibsan mo ang iyong pagkabagot. Tumingin si Zing Shuai kay Sister Wang, na naglalakad sa harapan, at nakangiting sinabi kay Huang Feng. Nang makita ni Huang Feng ang isang grupo ng mga batang babae na pumasok, alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Zing Shuai.
Bagamat medyo nagulat siya ay hindi naman siya kakaiba kapag naiisip niya iyon. Si Zheng Shuai ay mas mahusay kaysa sa iba pang mayayamang tagapagmana ng pangalawang henerasyon, ngunit isa pa rin siyang tagapagmana ng pangalawang henerasyon. Naturally, makakatagpo siya ng mga bagay na ito. Sa pag-iisip tungkol dito, hiniling ni Qiu Ningshuang kay Zheng Shuai na huwag siyang iliga. Malinaw, alam din niya ang tungkol sa karakter ni Zheng Shuai. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Huang Feng si Zheng Shuai. Bagamat kadalasang nagkakagusto siya sa mga babae at malaki ang pinagbago ng mga babaeng nakapaligid sa kanya, lahat ng babaeng iyon ay hinahabol niya, o dahil sa kanyang pera at pagkakakilanlan. Noong naglalaro siya sa bar na ito, madalang niyang galawin ang mga babae dito. Sa karamihan, hihilingin niya sa kanila na samahan siyang uminom at mag-chat. Siyempre, kung talagang may nakilala siyang tunay na nakamove on sa kanya, natural na hindi siya magpapanggap na gentleman. Sa pangkalahatan, ang taong ito ay isang tunay na tao. Boss Zing, hindi mo man lang ipinaalam sa akin ng maaga na pupunta ka. May ilang dilag pa akong nagpapahinga. Sa sandaling pumasok si Sister Wang, ngumiti siya at sinabi kay Zheng Shuai. Ate Wang, marami ka ng gwapo dito. Kung marami pa, hindi ba ako masisilaw? Nakangiting sabi ni Zheng Shuai. Pagkatapos, tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, ito ang kaibigan ko. Dinala ko siya dito para maglaro ngayon. Noon lang tumingin si Sister Wang kay Huang Feng. Sa kanyang matatalim na mata, agad niyang napagtanto na ang mga damit ni Huang Feng ay napakamura. Gayunpaman, kung siya ay matatawag na kaibigan ni Zheng Shuai, halatang hindi karaniwan ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Sa makatuwid, hindi naglakas loob si Sister Wang na maliitin si Huang Feng. First time ba dito ng gwapong ta? Ano ang kanyang pangalan? Anong uri ng mga kagandahan ang gusto mo? Ipinapangako kung aayusin ko ang pinakamahusay para sa iyo. Lumapit si Sister Wang sa tabi ni Huang Feng at umupo sa tabi ni Huang Feng. Tahimik na lumipat si Huang Feng sa gilid. Medyo hindi comfortable ang ilong ni Sister Wang. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, hindi ko na kailangan, maaari mo itong ayusin para sa kanya. Panipi, Huang Feng, hindi na kailangang maging magalang. Sabi ni Zheng Shuai. Pagkatapos, sinabi niya na may nakakalokong ngiti, huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kay Ning Shuang. Sasabihin ko sa kanya na maghahapunan lang tayo ngayong gabi. Wala tayong ibang ginawa, hindi alam ni Huang Feng kung tatawa o iiyak. Hindi dahil sa kanya, kung gayon, ayos lang. Sinasamahan ka lang nitong mga dilag na kumanta, makipag-chat, at uminom. Kung gusto mo silang ilabas, kailangan mo pa rin kumuha ng permiso nila, udyok ni Zheng Shuai. Nang makitang hindi susuko si Zheng Shuai, hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya, nakatingin lang si Huang Feng sa mga dilag. Kung nagiinuman lang at nakikipag-chat, hindi ito masyadong inisip ni Huang Feng. Dalawang lalaking nagiinuman at nakikipagkwentuhan dito halatang walang kasama sa mga dilag. Hindi dahil nagpapanggap si Huang Feng na isang gentleman. Kung may sasaayos ni Zheng Shuai na dumating ang mga dilag na ito, halatang walang mali sa kanila. Kaya lang, si Huang Feng mismo ay birhen pa. Ayaw niyang mawala ang first time niya sa ganitong lugar kaya naman may reserbasyon sa puso niya. Siyempre, kung nagiinuman lang at nakikipag-chat ngayon, walang masyadong pagdududa si Huang Feng. Lumipat ang tingin ni Huang Feng sa mga dilag, at ganoon din ang ginawa ni Zheng Shuai. Ang mga dilag na ito, na nakaharap kay Huang Feng at Zheng Shuai, halatang mas optimistic sila kay Zheng Shuai. Kung tutuusin, hindi nila gaanong inisip si Sister Wang. Ang mga damit ni Huang Feng ay napakakaraniwan. Mukha siyang ordinaryong tao, ngunit iba si Zheng Shuai. Siya ang boss dito. Kung masaya siya, masikat siya dito in the future. Bukod dito, si Zheng Shuai ay palaging napakamapagbigay. Sa pagtingin sa mga dilag na sumusulyap kay Zheng Shuai, mapait na ngumiti si Huang Feng sa kanyang puso. Ang pag-aalala ni Qiu Ningshuang noon ay hindi mali. Oo naman, umaasa pa rin ang mga tao sa kanilang mga damit. Kung hindi, hindi lamang siya mapapamura ng mayayamang ikalawang henerasyon, kundi maging ang mga babaeng ito ay magkakaroon ng parehong saloobin. Gayunpaman, walang ibang iniisip si Huang Feng. Ayaw niya talagang may kasamang mga dilag kaya walang talo. Gayunpaman, nang tingnan ni Huang Feng ang huling tao sa hanay ng mga dilag, tumirik ang kanyang mga mata.
Ibinaba ng babae ang ulo at tumayo malapit sa pinto. Medyo malayo siya, at hindi nakikita ni Huang Feng ang kanyang hitsura. Gayunpaman, kumpara sa iba pang mga kababaihan na nagpapakita ng mga damit at matapang na pag-uugali, siya ay tila medyo naiiba. Ang babaeng ito ay halatang nakasuot ng mas maraming damit kaysa sa iba. Bukod dito, napakasimple ng damit niya. Ang iba pang mga dilag ay nagbabato ng mga malandi na sulyap, ngunit ibinaba niya ang kanyang ulo. Parang medyo natakot siya at nahihiya. Sa katunayan, sa oras na ito, ang puso ni Sister Wang ay medyo nababalisa din. Itong Little Han ay pumayag lang sa labas. Bakit siya nagkakaganito sa loob? Hindi man lang nagtaas ng ulo. Kung gagawin niyang hindi masaya si Zheng Shuai, malas si Sister Wang. Magiging maayos din siya. Itinuro ni Huang Feng ang huling babae at sinabi. Sina Zheng Shuai at Sister Wang ay parehong tumingin sa direksyon na itinuro ni Huang Feng. Dahil hindi nila makita ang hitsura ng kabilang partido, hindi alam ni Zheng Shuai kung ano ang pinili ni Huang Feng, kaya wala siyang pakialam. Mabilis siyang pumili ng isa. Napakaganda din ng babaeng iyon. Ang susi ay ang kanyang katawan ay napakainit. Malinaw, ang babaeng pinili ni Huang Feng ay hindi may kukumpara sa kanya. Habang gamaan ang loob ni Sister Wang, medyo nagulat din siya. Hindi niya inasahan na talagang magugustuhan ni Huang Feng si Little Han. Hindi man lang nagtaas ng ulo. Isa pa, hindi kasing init ng ibang dilag ang kanyang katawan. Pwede bang puro babae ang gusto ng customer ni Boss Zing? Naisip ni Sister Wang sa kanyang puso. Iba-iba ang panlasa ng bawat isa, kaya ayaw niyang mag-isip pa. Pagkatapos noon, umalis si Sister Wang kasama ang mga dilag na hindi napili. Halatang medyo dismayado ang mukha ng mga dilag. Kung tutuusin, mas mabuting samahan ng isang batang amo na tulad ni Zheng Shuai kaysa samahan ang mga nasa katanghaliang gulang na lalaking may malalaking tiyan. Ang maliit na Han, na kanina pa nakayuko, ngayon lang nalaman na siya talaga ang napili. Dahil dito ay, medyo gamaan ang pakiramdam niya at medyo kinakabahan. Para sa isang sandali, siya ay talagang nakatayo doon sa kawalan at walang kahit kaunting reaksyon. Kabanata 406. Ang abnormal na reaksyon ni Xiao Han ay napansin ni Zheng Shuai at Huang Feng. Kumunat ang noo ni Zheng Shuai. Masyadong insensible ang babaeng ito. Bakit nakatayo pa siya doon? Kailangan bang umakyat si Huang Feng at anyayahan siya mismo? Si Huang Feng ang kanyang bisita ngayon. Kung hindi niya mapagsilbihan ng maayos si Huang Feng, mawawalan siya ng mukha. Kaya naman, medyo naiinis siya sa pagiging insensitive ni Xiao Han. Si Sister Wang, na magaling sa pagmamasid sa mga tao, ay natural na napansin ang kawalang kasiyahan sa mukha ni Zheng Shuai. Kaya naman, nang siya ay naglalakad palabas, marahan niyang kinurot si Xiao Han at sinabi sa mahinang boses, "Huwag kang tumayo dyan, bilisan mo." Sa oras na ito, nagising si Xiao Han mula sa kanyang panaginip. Medyo naguluhan ang mukha niya. Tumingin siya kina Huang Feng at Zheng Shuai. Medyo inis ang mukha ni Zheng Shuai. Para naman kay Huang Feng, hindi niya sinasadyang magalit. May ngiti pa rin siya sa mukha. Kaya, ibinaba ni Xiao Han ang kanyang ulo at mabilis na naglakad papunta sa gilid ni Huang Feng. Pagkatapos, umupo siya at bumulong, "I'm sorry." Pagkatapos, nagsimula siyang magbuhos ng alak para kay Huang Feng. Bilang dating bartender, medyo magaling siyang magbuhos ng alak. Sa kabilang banda, mas maganda ang mukha ni Zheng Shuai. Gayunpaman, dahil sa liwanag at nakayuko si Xiao Han, hindi niya nakita ng malinaw ang mukha nito. Siyempre, si Huang Feng ay ganoon din. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinapansin. Naramdaman na lang niya na mukhang kawili-wili ang batang babae na ito. Sa ganoong pagkakataon, hindi niya ito inasikaso. Sa halip, pagkatapos magbuhos ng alak ay nakayuko pa rin siya na parang natatakot sa kanya. Sa oras na ito, si Xiao Han ay naguguluhan pa rin. Bagamat nakapagdesisyon na siya bago pumasok, nang humarap na talaga siya pagkatapos pumasok ay hindi pa rin niya mapigilan ang takot at kaba sa kanyang puso. Dati, iniisip niya kung siya ang pipiliin. Kung hindi siya pinili, anong pagkakataon ang dapat niyang hanapin? Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ang pipiliin ng kaibigan ng amo. Kahit na hindi niya nakita kung ano ang hitsura ng kabilang partido, naramdaman niya na ang boses ng kabilang partido ay napakakaaya-aya at magnetic. Gayunpaman, dahil sa kaba sa kanyang puso, hindi siya naglakas loob na tumingin sa kabilang partido.
Ano, ganon na ba ako, Katie Cott? Muling tumunog ang magandang boses na iyon. Hindi man siya lumingon ay alam niyang kinakausap siya ng kabilang partido. Kaya naman, nagngangalit si Xiao Han at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, hindi, hindi. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ni Huang Feng ang hitsura ng kausap. Sanay man siyang makakita ng lahat ng uri ng magagandang babae, nang makita niya ang hitsura ni Xiao Han, bahagya siyang natigilan. Ang batang babae na ito na tinatawag na Little Han ay dapat na nasa 20 taong gulang. Wala siyang masyadong make-up, ngunit ang pariralang Invincible Youth, ay napakaangkop para ilarawan siya. Ang kanyang mga mata ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na sila ay napakalinis. Sinasabi na ang mga mata ay ang mga bintana sa kaluluwa. Paanong ang isang taong may ganoong pares ng malinis na mata ay nasa ganoong lugar? Maliban sa kanyang malinis na mga mata, ang kanyang buong mukha ay napakabata at maganda, na nagbibigay sa mga tao ng isang pakiramdam ng walang katulad na kadalisayan. Ang kanyang hitsura ay napakapare-pareho sa imahinasyon at kahulugan ng salitang, Campus Belle, ng maraming lalaki, kabilang si Huang Feng. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang School Belle, na ito ay may nerbiyos na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa gulat, na para siyang nahaharap sa isang salot. Ayaw mo, nakangiting sabi ni Huang Feng, huwag kang kabahan, hindi ako kakain ng tao, at sa puntong ito, tiningnan ni Huang Feng ang kanyang sarili pataas at pababa at sinabing, at hindi naman ako nakakatakot, tama. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, si Xiao Han ay tumawa ng malakas, ngunit pagkatapos ay tumigil siya, ngunit ang kanyang mukha ay medyo namumula. Bagamat hindi ito komportable, ang kanyang kaba sa oras na ito ay nawala rin ng hindi nalalaman sa mga salita at kilos ni Huang Feng. Tama, mas dapat ngumiti ang isang dilag, kung hindi, makonsensya ako, sabi ni Huang Feng. Medyo nahihiya ang mukha ni Xiao Han, ngunit hindi na niya ibinaba muli ang kanyang ulo. Sa halip, dinampot niya ang alak at sinabi kay Huang Feng, Mr. Huang, I toast kita. Pagkatapos noon, uminom muna si Xiao Han, ngunit halatang hindi maganda ang kanyang pagtitiis sa alkohol. Muntik na siyang mabulunan, at bumungad sa mukha niya ang pamumula. Hindi makainom, humigop din si Huang Feng at sinabi. Sa oras na ito, ang babaeng ito na nagngangalang Xiao Han ay kumilos tulad ng ginawa niya noong una siyang natutong uminom. Malinaw, ang kabilang partido ay hindi dapat uminom ng madalas. Malumanay na tugon ni Xiao Han. Ito talaga ang unang beses niyang uminom. Natigilan si Huang Feng. Ang mga taong tulad ni Xiao Han ay dapat uminom ng marami. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang pangunahing gawain ay samahan ng mga bisita na uminom at makipag-chat. Kung ang mga bisita ay uminom ng maraming, sila ay makakakuha ng komisyon. Tumingin sa babaeng katabi ni Zheng Shuai. Matapos uminom ng isang basong white wine ay hindi nagbago ang mukha niya na para bang uminom siya ng isang basong tubig. Kaya naman, kakaiba ang naramdaman ni Huang Feng nang sabihin ni Xiao Han na first time niyang uminom. Iniisip ang gulat at nerbiyos na hitsura ng kabilang partido ngayon, may ilang hula si Huang Feng sa kanyang puso. First time ko itong gagawin ngayon. Marahil ay nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Huang Feng. Bagamat medyo nahihiya siya, ipinaliwanag pa rin ni Xiao Han kay Huang Feng. Siyempre, pumunta siya dito ngayon, hindi lang para samahan ang inuman. Sa makatuwid, ang pagpapaalam kay Huang Feng na ito ang kanyang unang pagkakataon na gawin ito ay makakatulong din sa kanyang susunod na bagay. Tumango si Huang Feng at hindi nagsalita. Maraming mga tao na gumawa nito ang gustong sabihin na ito ang kanilang unang pagkakataon. Gayunpaman, itong Little Han na nasa harap niya ay tila hindi nagsisinungaling kahit na ano. Bagamat hindi naglakas loob si Huang Feng na sabihin na siya ay may matingkad na mga mata, mayroon pa rin siyang kaunting paningin. Kung talagang nagsisinungaling si Little Han sa kanya, masasabi lang na karapat-dapat na sa Oscar ang kanyang husay sa pag-arte. Pagkatapos noon ay nag-inuman ang dalawa habang nagkukwentuhan. Hindi sila gaanong nag-uusap, at hindi rin sila masyadong umiinom. Hindi sinasadya ni Huang Feng na pilitin siyang uminom. Sa kabilang banda, paspusang naglalaro sina Zheng Shuai at Xiao Han. Sunod-sunod ang pag-inom nila,
at ang kanilang mga salita ay nagiging mas tahasang. Ang mga kamay ni Zing Shuai ay lalong nagiging hindi tapat. Natural, makakanta sila sa private room na ito. Si Huang Feng at Xiao Han ay kumanta din ng ilang kanta. Napakaganda ng boses ni Xiao Han. Bagamat hindi siya nasanay ng propesyonal, napakahusay din ng kanyang pagkanta. Natural, nang bumaba sina Huang Feng at Xiao Han, hinawakan ni Zing Shuai ang babae at kumanta. Sa proseso ng pagkanta, patuloy din ang pakikisalamuhan ng dalawa. Dahil sa matapang na anyo na iyon ay hindi nang ahas si Xiao Han na tumingin sa kanila. Si Huang Feng ay walang anumang espesyal na damdamin tungkol dito. Kalmado pa rin ang mukha niya. Gayunpaman, marahil ay dahil sa alak, naramdaman ni Huang Feng na medyo nahihilo ang kanyang ulo. Kabanata 407. Paano na? Hindi ka ba nasiyahan sa kagandahang ito? Nang si Xiao Han at ang kagandahan sa tabi ni Zing Shuai ay umakyat upang kumanta ng magkasama, si Zing Shuai ay dumating sa pagkakakilanlan ni Huang Feng na may dalang alak at nagtanong. Satisfied? I'm very satisfied. Sabi ni Huang Feng. Kung gayon bakit nakikita ko na hindi ka gumagalaw, napaka-gentleman. Sabi ni Zing Shuai. Natural na nakita niya ang performance ni Huang Feng ngayon lang. Sa kanyang palagay, walang lalaking hindi nagkagusto sa ganito. Bagamat hindi nila gustong magkaroon ng matalik na relasyon sa mga babaeng ito, tiyak na sasamantalahin nila ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga kamay at bibig. Gayunpaman, kumilos lang si Huang Feng na parang isang maginoo. Nakaupo lang siya at nakipagkwentuhan sa dilag ng hindi kinikibo. Hindi man lang siya nakainom ng sobrang alak. Naisip ni Zing Shuai na hindi nasisiyahan si Huang Feng sa babae. Ang sarap makipagkwentuhan at uminom ng ganito. Wala nang kailangan gawin, sabi ni Huang Feng. Kaya mo yan. Nag-thumbs up si Zing Shuai kay Huang Feng at sinabing, talagang loyal ka kay Ate Ning Shuang. Don't talk nonsense. Wala akong kinalaman sa kanya. Sabi ni Huang Feng. Alam ko, ordinary friends lang. Sabi ni Zing Shuai na may medyo malabong ngiti sa kanyang mukha. Si Huang Feng ay masyadong tamad na magpaliwanag. Pumunta siya sa party ngayon na may balak na magpanggap na boyfriend ni Qiu Ning Shuang. Sa makatuwid, hindi katakataka na ganoon ang iniisip ni Zing Shuai. Hindi nilayon ni Huang Feng na magpatuloy sa paksang ito. Sa halip, tumingin ito sa kanya at sinabing, I'm very curious now. Bakit mo ako ginaganito? Logically speaking, pangalawang beses pa lang tayong magkikita. Ito ang pagdududa sa puso ni Huang Feng. Dapat malaman ng isang tao na ngayon ang pangalawang beses na nagkita sila ni Zing Shuai, ngunit itinuring siya ni Zing Shuai na parang matandang kaibigan. In terms of making friends, parang mas enthusiastic ang other party kaysa sa kanya. Niyaya niya itong uminom at nag-ayos ng isang dilag na sasamahan siya. Naramdaman ni Huang Feng na medyo kakaiba ito. Kakaiba ba? Tumingin si Zing Shuai kay Huang Feng at nagtanong. Oo naman. Nung una, hindi mo alam ang identity ko. Ngayong alam mong security guard lang ako, bakit ganito pa rin ang ugali mo? Actually, wala namang kakaiba. Hindi ako kabilang sa mga mababaw na lalaki. Sabi ni Zing Shuai. Nang makitang hindi siya pinaniwalaan ni Huang Feng, sinabi niya, well, inaamin ko. Sa charity party, nakita kong kilala mo talaga ang dalawang magagandang boss ng Changzhou Group, at nag-uusap kayo at nagtatawanan. Pagkatapos ay nakita ko na kilala mo talaga si Manager Wen, at kahit si Manager Wen ay masyadong magalang sa iyo, kaya na-curious ako at nagkusa akong makipag-usap sa iyo. Hindi nagsisinungaling si Zing Shuai sa pagkakataong ito. Sa katunayan, kahit na hindi siya katulad ng ibang mayamang ikalawang henerasyon, kadalasan ay hindi siya nakikipagkaibigan sa isang security guard. Hindi naman sa minamaliit siya nito, pero pakiramdam niya ay hindi sila nagmula sa iisang mundo, kaya hindi na kailangang makipagkaibigan sa kanya. After that, nung kachat kita, I felt that you were a good person. Medyo kapareho ng ugali ko ang ugali mo. Wala kang yabang sa iba, hindi mo rin ako sinasadyang mambola. It made me feel very comfortable. Nagpatuloy si Zing Shuai, and today, I also know that you are actually a friend of Ning Shuang. Ordinary friend man or boyfriend or girlfriend, this shows that you are not simple. I know that girl Ning Shuang. It's definitely not easy for ordinary people to be her friend, so you definitely can't be as simple as a small security guard.
Although I don't have much ability, I can still making you see through people. At saka, hindi naman malaking kawalan para sa akin ang ginagawa ko ngayon, di ba? Sabi ni Zheng Shuai habang ibinuko niya ang kanyang mga kamay. Totoo yan. Tumango si Huang Feng at sinabi. Bagamat inayos ni Zheng Shuai ang inuman na ito, ang halaga ng pera na ito ay hindi masyadong nagkakahalaga ng pansin para sa kanya. Paano na? Sapat na ba ako? Gusto mo bang makipagkaibigan sa akin? Murang ekspresyon na naman ang mukha ni Fatso. Walang problema, gusto rin kita bilang kaibigan. Sabi ni Huang Feng. Gustong makipagkaibigan sa kanya ni Fatso, ngunit wala siyang anumang utilitarian motives. Naramdaman na lang niya na baka hindi siya simple. Bukod dito, napakahusay din ng kanyang karakter. Talagang hindi masamang magkaroon ng ganoong kaibigan. Gusto mo ba ako? Hindi ka maaaring maging isang brokeback na bundok, tama ba? Hindi nakakagulat na ngayon ka lang naging tapat sa kagandahang iyon. Sabi ni Fatso na may takot na ekspresyon. Dahil sa ekspresyon ng kanyang mukha, gusto ni Huang Feng na umakyat at sampilan siya ng 2 beses. Naniniwala ka ba na ang baso ng alak na ito ay agad na dadaloy mula sa iyong mukha? Tumingin si Huang Feng sa kabilang panig at mahinang nagsalita. Huwag na, mabuti pang itago mo ito para sa sarili mo. Hindi mura ang alak na ito, hindi mo ito masasayang. Desididong inamin ni Fatso ang pagkatalo. Sa pagkakataong ito ay ibinaba na rin ng 2 dilag ang mikropono at naglakad patungo sa sofa. Si Fatso, muling tapat at walang humpay na niyakap ang dilag at pumunta sa gilid upang mag-chat tungkol sa mga mithiin sa buhay. Ang galing mo talagang kumanta, sabi ni Huang Feng kay Little Han. Salamat, may ngiti sa mukha ni Little Han. Sa oras na ito, hindi na siya kinakabahan sa simula. Nalaman niya na si Huang Feng ay hindi kumibo sa kanya, na medyo naging masaya at medyo nabigo. Hindi ko talaga siya maakit. Tumingin si Little Han kay Huang Feng at nag-isip sa kanyang puso. Sa panahong ito, ang puso ni Little Han ay nag-aalangan. Hindi niya alam kung paano bubuksan ang kanyang bibig. Ang gusto niyang gawin ay medyo nahihiya siya, ngunit kung hindi siya makaligtaan ngayon, hindi niya alam kung kailan siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon sa hinaharap. Itong si Mr. Huang ay hindi masamang tingnan, siya ay napakabait, at siya ay napakahusay. Tahimik na inisip ni Little Han ang kanyang sariling mga bagay sa kanyang puso. Nang makitang malapit nang matapos ang inuman, wala pa ring espesyal na ekspresyon si Huang Rui. Medyo balisa ang mukha ni Xiao Han. Pinalampas niya ang pagkakataon ngayong gabi. Hindi niya alam kung magkakaroon siya ng pagkakataong makipag-ugnayan sa mga taong ito. Bukod dito, hindi niya alam kung kaya niyang mag-ipon ng lakas ng loob para gawin ito. Mr. Huang, pagkatapos nito, maaari ba akong humanap ng lugar para makausap ka? Kinagat ni Little Han ang kanyang mga ngipin at bamulong kay Huang Feng. Napatingin si Huang Feng sa babaeng nasa tabi niya na may pagtataka. Hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin nito at magkusa na imbitahan siya. Hindi pa nahihilo si Huang Feng. Akala niya ay naaakit ang kabilang partido sa kanyang hitsura. Huang Feng hulaan na ang kabilang partido ay interesado sa kanyang pera, hindi siya. Sorry, may gagawin ako mamaya. Medyo malamig na sabi ni Huang Feng. Maganda ang impresyon niya sa babaeng ito na puro mukhang babae, ngunit ang pagganap at inisyatiba ng kabilang partido ay medyo nadismaya si Huang Feng, kaya tinanggihan niya ang imbitasyon ng kabilang partido. Kabanata 408. Mr. Huang, pakiusap, bigyan mo ako ng oras. Hindi ko na masyadong aabutin ang oras mo. Tumingin si Xiao Han kay Huang Feng na may nagsusumamong mukha. Sa katunayan, gustong akitin ni Xiao Han si Huang Feng sa pamamagitan ng kanyang pagganap sa panahong ito. Pagkatapos, sa pagtatapos ng inuman, nagkusa si Huang Feng na hilingin na makipag-chat sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging kalmado si Huang Feng. Siguro hindi siya naging kaakit-akit. Sa madaling salita, hindi nagkusa si Huang Feng na hilingin sa kanya na ilabas siya. Sa makatuwid, sa oras na ito, si Xiao Han ay nababalisa. Maaari lamang siyang magkusa na magtanong ng ganoong kahilingan. Gayunpaman, sa ganitong paraan, hindi siya magkakaroon ng malaking kalamangan sa mga sumusunod na negosasyon. Nakasimangot si Huang Feng habang nakatingin kay Xiao Han.
Gusto niya talagang tanggihan ang kabilang partido, ngunit ang ekspresyon ng kabilang partido ay medyo hindi makayanan. Naisip niya na marahil ang kabilang partido ay hindi interesado sa kanyang pera. Kung tutuusin, hindi naman siya mukhang mayaman sa paraan ng pananamit niya. Marahil ay may sasabihin talaga ang kabilang partido. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Huang Feng, "Bueno, sabay tayong umalis mamaya." "Salamat, Mr. Huang." "Salamat." Nang marinig na sa wakas ay pumayag si Huang Feng, nagmamadaling sinabi ni Xiao Han ang pasasalamat. Gayunpaman, ang kanyang puso ay mapait. Sa huli, siya ang nakiusap sa kabilang partido, at hindi ang kabilang partido ang nagtanong sa kanya. Ano ang pinagkaiba niya sa mga taong palagi niyang minamaliit? Gayunpaman, anuman ang mangyari, sa wakas ay pumayag si Huang Feng. Lihim siyang nakahinga ng maluwag sa kanyang puso. "Gabi na, may gagawin pa ako kaya aalis muna ako," sabi ni Huang Feng kay Zheng Shuai. May gagawin talaga siya ngayong gabi. Hindi ito tungkol kay Xiao Han, ngunit iba pa. Sa oras na ito, tinatayang malapit na ang oras. Natigilan si Zheng Shuai at sinabing, "Aalis ka na. Marami pa namang oras. May gagawin talaga ako ngayong gabi. I'll find you another day to get together," sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, tumayo din si Xiao Han at sumunod ng malapit sa likod ni Huang Feng, na parabang natatakot siya na iwan siya nito at tumakbo palayo. Ang mga mata ni Zheng Shuai ay nagpalipat-lipat sa pagitan ni Huang Feng at Xiao Han. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng may pag-unawa, at pagkatapos ay sinabi niya kay Huang Feng, "Dahil abala ka ngayong gabi, tawagin natin itong isang araw." Natural na nakita ni Huang Feng ang kahulugan sa mga mata ni Zheng Shuai, ngunit wala siyang ipinaliwanag. Kahit magpaliwanag siya, malamang hindi siya maniniwala ng kabilang partido. Nakita rin ni Xiao Han ang hitsura sa mga mata ni Zheng Shuai. Kahit na medyo nahihiya siya, sinabi pa rin niya kay Zheng Shuai, "Boss, may gagawin ako. Kailangan ko munang umalis." "Alam ko, may gagawin ka lang. Mauna ka na," nakangiting sabi ni Zheng Shuai. Pagkatapos noon, umalis sina Huang Feng at Xiao Han sa pribadong silid, lumabas ng bar, at umupo sa isang stall sa gilid ng kalsada na hindi kalayuan. Casual na nag-order si Huang Feng, pagkatapos ay tumingin kay Xiao Han at sinabing, "Anong problema? Sabihin mo na, Boss Huang, ako ay isang prinsesa sa isang pribadong silid sa unang pagkakataon ngayong gabi. Ito rin ang unang pagkakataon na ako ay isang escort. Nasa kolehiyo na ako ngayon, at hindi pa ako nagkaka-boyfriend." "Ako," kinakabahang sabi ni Xiao Han sa ilalim ng mga tingin ni Huang Feng. "Stop, anong ibig mong sabihin dito?" sabi ni Huang Feng na nakakunot ang noo. Paano nakakapagsalita si Xiao Han? Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Gusto kong sabihin na isa pa rin akong asterisk. Sabi ni Xiao Han na may pulang mukha. Napakaliit ng boses niya na halos hindi marinig ni Huang Feng. Natigilan si Huang Feng sa sinabi ni Xiao Han at sinabing, "Ano ang kinalaman nito sa akin kung isa kang asterisk? Hindi talaga naiintindihan ni Huang Feng ang gustong sabihin ni Xiao Han. "I think, I want to accompany you tonight. If you satisfied with me, I can be your lover." Dahil nabuksan na niya ang kanyang bibig, si Xiao Han ay maaaring ituring na nag-iingat sa hangin. Matapang niyang sinabi ang nasa isip niya. "Manliligaw." Bahagyang natigilan ang mukha ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na tinawag siya nitong babaeng tinatawag na Xiao Han para sa bagay na ito. Gusto niya talagang maging manliligaw. Dapat sabihin na mayroon pa ring ganoong kapital si Xiao Han. Dati, sa pribadong silid, madilim ang ilaw, kaya hindi masyadong tumingin ng mabuti si Huang Feng. Gayunpaman, kahit na, nalaman niya na ang kabilang partido ay isang kagandahan. Ngayon, mas maganda ang liwanag sa paligid. Naramdaman ni Huang Feng na hindi siya mas masama kaysa sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Hindi ba dapat ang ganyang babae ay hinahabol ng maraming lalaki? Bakit siya magbo-volunteer na maging manliligaw ng iba? Muling naalala ni Huang Feng. Noong nasa unibersidad siya, nabalitaan niyang maraming magagandang babae sa kanyang unibersidad. Sila ang mga diyosa sa puso ng maraming lalaki. Kadalasan, marami ring lalaking humahabol sa kanila. Gayunpaman, hindi sila tinanggap ng mga babaeng ito. Sa halip, pinili nila ang mga tinatawag na matagumpay na tao sa lipunan.
Mas gugustuhin pa nilang maging mistresses ng mga iyon kaysa maging girlfriend ng mga kaklase nila sa unibersidad. Isa lang ang dahilan nito, at iyon ay pera. Hindi kaya ginagawa rin ng inosenteng babaeng ito sa harap niya para sa pera tulad ng ibang mga babae. Bakit naman? Bagamat pakiramdam ko ay karapat-dapat pa rin ako sa lipunan, hindi naman ako gwapo para itapon sa akin ang isang dilag at magkusa na maging manliligaw ko. Tumingin si Huang Feng kay Xiao Han at sinabi, "Kapos ako sa pera, kailangan ko ng pera," sabi ni Xiao Han. Lihim na inisip ni Huang Feng na dahil ito sa pera. Ang sagot na ito ay hindi lampas sa inaasahan ni Huang Feng. Ang mga taong handang maging manliligaw ng ibang tao ay halos dahil sa pera. "Mukha ba akong mayaman para sa'yo?" Itinuro ni Huang Feng ang mga damit sa kanyang katawan at tumingin sa kapaligiran sa paligid niya. Nakasuot siya ng mga stall sa kalye at kumakain ng mga stall sa gilid ng kalsada. Hindi naman siya mukhang mayaman. Sa pagkakataong ito, si Xiao Han ang natigilan. Siya ay nag-iisip kung paano akitin si Huang Feng at kung paano hikayatin si Huang Feng na kumuha ng pera para suportahan siya, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay walang pera. "Hindi ba kaibigan ka ni Boss Zing? Paano ka walang pera?" Nag-aalalang tanong ni Xiao Han. Sino ang nagsabi na kailangang yumaman ang kanyang mga kaibigan? "Nagkakamali ka ng tao," hibot balikat na sabi ni Huang Feng. "Paano naging ganito?" Natatarantang sabi ni Xiao Han sa sarili. Pagkatapos noon, habang iniisip niya ito, lalo siyang nakaramdam ng mali. Hindi naging madali para sa kanya na magkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang mga ganoong salita. Bukod dito, nakahanap siya ng taong hindi niya gaanong kinasusuklaman, ngunit sa huli, nalaman niyang walang pera ang kabilang partido para suportahan siya. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nakaramdam ng mali. Sa wakas, hindi na niya napigilan ang sarili at napasigaw. Kamakailan, siya ay nasa ilalim ng matinding presyon sa kanyang puso. Ngayong nalaman niyang naging abala siya sa wala, sa wakas ay sumigaw siya. Si Huang Feng, na orihinal na minamaliit si Xiao Han at gustong umalis ng diretsyo, ay biglang naligay sa pwesto ng kanyang paglipat. Hindi niya alam kung aalis siya o uupo. Kabanata 409. "Hoy, huwag kang umiyak." Naguguluhan na sabi ni Huang Feng. Gusto niyang tulungan itong panasan ang kanyang mga luha, ngunit pakiramdam niya ay hindi ito nararapat. Si Little Han naman ay tila gustong ganap na ilabas ang lahat ng hinaing at pressure sa panahong ito. Palakas ng palakas ang boses niya. Maraming tao sa paligid nila ang nagtinginan. Ang puso ni Little Han ay talagang maraming pressure at mga hinaing. Mula nang malaman niyang may sakit ang kanyang ina, hindi na maganda ang kanyang kalooban. Ang halaga ng pera na iyon ay talagang isang astronomical figure para sa kanya at sa kanyang pamilya. Sapat na iyon para hindi siya makahinga. Bagamat nagpunta rin siya sa kanyang mga kamag-anak upang manghiram ng pera, ang mga taong iyon ay maaaring hindi nagpahiram o walang pera upang ipahiram. Sa makatuwid, wala siyang paraan upang mapalakam ng masyadong maraming pera. Siya mismo ay nasa paaralan, at mayroon ding isang nakababatang kapatid na lalaki sa paaralan. Ang dalawa sa kanila ay walang paraan upang kumita ng anumang pera. Namatay ang kanyang ama noong bata pa silang dalawa. Sa makatuwid, ang panggigipit ng pamilya ay biglang bumagsak kay Little Han, isang 20 taong gulang na batang babae. Nang nasa dulo na siya ng kanyang lubad, ang tanging naiisip niya ay ang sarili niyang katawan. Alam niyang may ganitong kakayahan siya. Usually, kapag nasa school siya, maraming estudyanteng lalaki ang gustong humabol sa kanya. Naiintindihan niya ang kanyang alindog. Sa kanyang dormitoryo, mayroon ding isang batang babae na iningatan bilang mistress ng isang tagalabas. Karaniwang mas maganda ang pananamit ng babaeng iyon kaysa sa ibang mga babae. Bukod dito, hindi inisip ng kabilang partido na ito ay isang kaiyahiyang bagay. Kadalasan pagkatapos patayin ang mga ilaw sa dormitoryo, sasabihin niya sa ibang mga babae na dapat nilang samantalahin ang kanilang sariling mga pakinabang upang mamuhay ng mas magandang buhay habang sila ay bata pa at may kapital para gawin ito. Si Little Han ang pinakamagandang babae sa kanilang dormitoryo. Nagbiro pa ang babaeng iyon noon na kung payag si Little Han na itago ng iba, siguradong mas malaki ang makukuha niyang pera kaysa sa kanya. Sa oras na iyon, nanunuya si Little Han. Mababa ang tingin niya sa ganitong bagay,
at minamaliit din ang dalaga na ginamit ang sariling katawan para ipagpalit sa pera. Gayunpaman, nang wala na talaga siyang ibang paraan, sa isip niya, lumabas ang mga salita ng dalaga. Siguro kaya niya talagang gamitin ang sarili niyang katawan para kumita ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Sa tuwing makikita niya ang kanyang ina na nakahiga sa hospital bed at umuungol sa sakit, medyo nanginginig ang kanyang puso. At ngayong gabi, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na makipag-ugnayan kay Sister Wang sa bar kung saan siya nagtatrabaho at sinabi sa kanya ang layunin niya sa pagpunta rito. Bagaman nakapagdesisyon na siya, hindi ibig sabihin na talagang handang gawin niya iyon. Sa tuwing iniisip niya na ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay maaaring masira ng ganito, at na kailangan niyang samahan ng mga matatandang lalaki na mas matanda sa kanya ng 12-12 taon sa kama, ang kanyang puso ay napaka-pesimista at desperado. Gayunpaman, ngayon, nakilala niya si Huang Feng, na nagbigay sa kanya ng magandang impresyon. Kapag nakikipag-inuman siya sa kanya, hindi siya pinilit ng kabilang partido na uminom, ni hindi niya sinamantala ang pagkakataong hawakan siya. Sa katunayan, kung hindi siya nagkusa na magtanong, ang kabilang partido ay walang intensyon na ilabas siya. Ang maliit na si Han, na nag-ipon na ng kanyang lakas ng loob, ay natural na ayaw palampasin ang pagkakataong ito, lalo na ang paghahanap sa mga matatandang lalaking iyon upang panatilihin siya. Mas mabuting humanap ng isang binata na hindi niya kinaiinisan, at halos kasing edad niya para panatilihin siya. Kaya naman, nagkusa ang mahiyaing Little Han na magsalita. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita, at sa huli, nakuha niya ang resultang ito. Kaya, sa wakas ay hindi na siya nakapagpigil at umiyak. Isa pa, habang umiiyak siya, mas lalo siyang naiiyak. Para sa mga hinaing sa kanyang puso, para sa presyon sa kanyang puso, at dahil din sa hindi nawala ang hiya sa kanyang puso. Sa madaling salita, ang Little Han ay umiyak ng napakalungkot. Anuman ang sinabi ni Huang Feng, hindi niya sinasadyang tumigil. Napahiya si Huang Feng. Maraming tao sa paligid nila ang nakaturo sa kanila. Maraming tao ang kumakain sa stall na ito sa gilid ng kalsada. Tsaka may mga dumadaan kaya naman nakatawag ng pansin. Tinatayang inakala ng karamihan na hindi alam kung ano ang nangyayari na si Huang Feng ay nananakot kay Little Han. Sa wakas, may dumaang tiya na hindi na nakatiis. Lumapit siya at inaliw si Little Han. Pagkatapos ay tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, "Ikaw ay isang malaking tao. Bakit hindi mo hayaan ang babaeng ito na gawin ang gusto niya? Tingnan mo, ang ganda-ganda ng girlfriend mo, pero handa ka pa ring paiyakan. Magmadali at humingi ng tawad, at ang bagay na ito ay matatapos." Anong malaking salungatan ang maaaring magkaroon sa pagitan ng isang batang mag-asawa? Panipi, napangiti ng mapait si Huang Feng dahil sa sinabi ng tiyahin. Kung may nagawa man siyang mali, hindi problema sa kanya ang humingi ng tawad. Ngayon, ang susi ay hindi niya alam kung bakit umiiyak ang kabilang partido. At saka, hindi sila boyfriend at girlfriend. Sa kabutihang palad, ayaw hayaan ni Little Han si Huang Feng na maging scapegoat. Pinilit niyang pigilan ang kanyang emosyon at nagpasalamat sa tiyahin. Matapos magpaliwanag ng mahabang panahon, umalis na ang mabait na tiya. Gayunpaman, nang umalis siya, patuloy niyang pinaalalahanan si Huang Feng na huwag ay bully ang ibang mga babae. Pumayag lang muna si Huang Feng. Don't cry. Kung iiyak ka ulit, hindi tita ang susunod na darating. Marami ang gustong maging bida para mailigtas ang kagandahan. Tumingin si Huang Feng sa hindi mapakali na mga kabataan sa paligid niya at walang magawang sinabi kay Xiao Han. Pagkatapos magbulalas ni Little Han, mas komportable na ngayon ang kanyang puso. Bagamat humihikbi pa rin siya, hindi na siya gaanong umiyak tulad ng dati. "I'm sorry sa ginawa kong gulo." Humihingi ng paumanhin ang Little Han kay Huang Feng. Ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Huang Feng mula sa simula hanggang sa wakas. Ito ay ang kanyang sariling pagnanasa na humantong sa sitwasyong ito. Kalimutan mo na, wala lang. Ayaw ipagpatuloy ni Huang Feng ang pakikipagtalo sa kabilang partido. Gayunpaman, sa orihinal, minamaliit ni Huang Feng ang babaeng ito na nagkusa na maging manliligaw ng iba. However, looking at her performance just now, he felt that she was really sad and not acting. Naramdaman ni Huang Feng na ang kabilang partido ay tiyak na nakatagpo ng isang bagay.
Kung hindi, hindi siya iiyak ng ganoon dahil hindi siya manliligaw. Thank you. I'm really sorry about tonight. May gagawin pa ako, kaya aalis muna ako. Tumayo si Little Han at sinabi. Dahil si Huang Feng ay walang pera at hindi siya kayang suportahan, maaari na lamang siyang umalis at maghanap ng iba. Maghintay. Sumigaw si Huang Feng, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa iyo? Maaaring hulaan ni Huang Feng na ang kabilang partido ay tiyak na nakatagpo ng isang bagay na mahirap sa katotohanan. Kung hindi, hindi sana siya umiyak ng ganito kalungkot ngayon lang. Kung tutuusin, sinabi na niya na wala siyang pera, kaya hindi na kailangan pang kumilos sa harap niya ang kabilang partido. Bukod dito, maiisip ni Huang Feng na pagkatapos nitong umalis si Little Han dito, malamang ay makakahanap pa rin siya ng mayaman na susuporta sa kanya dahil hindi pa niresolba ang kanyang problema. Kabanata 410. Nadama ni Huang Feng na kahit na hindi siya isang mabuting tao, ngayong naranasan na niya ang bagay na ito, naramdaman niya na kung makakatulong siya, tutulungan niya ang kabilang partido. Kung hindi, ang pagtingin sa napakagandang babae na naliligaw, ang puso ni Huang Feng ay hindi magiging maganda ang pakiramdam. Bagamat hindi niya masabi na gusto niya ang kabilang partido, medyo hindi pa rin comfortable ang puso ni Huang Feng nang makita niya ang napakagandang babae na naging mistress ng iba. Hindi mahalaga kung gusto niya ito o hindi, ngunit ang kakaibang ideya ng isang lalaki sa magagandang bagay. Nag-alinlangan si Xiao Han at umupo. Bagamat walang pera si Huang Feng para suportahan siya, pakiramdam niya ay mabuting tao si Huang Feng. Nagkataon lang na sobrang pressure sa puso niya dahil sa bagay na ito. Bagamat kagagaling lang niya, kung may taong makakapagbahagi sa kanya ng bagay, baka gumaan ang pakiramdam niya. Bukod dito, alam na ni Huang Feng na gusto niyang suportahan. Kahit sabihin niya sa kanya ang lahat, hindi siya mapapahiya. Sa pamamagitan ng pagsasalaysay ni Xiao Han, alam din ni Huang Feng na ang kabilang partido ay nagkaroon ng gulo. Siyempre, ang gulo na ito ay maaaring gawa ng kabilang partido para linlangan siya, ngunit ang posibilidad na ito ay hindi mataas. Kung ang kabilang partido ay walang kabuluhan at nais na mapabuti ang kanyang kalidad ng buhay sa pamamagitan ng suporta, kung gayon hindi na kailangang sabihin ito sa kanya. Kung tutuusin, nilinaw na niya ang kanyang ugali. Wala siyang pera, at hindi niya susuportahan ang kabilang partido. Sa makatuwid, naramdaman ni Huang Feng na malamang na totoo ang sinabi ng kabilang partido. Bahagyang nag-alinlangan si Huang Feng at sinabing, magkano ang kailangan ng sakit ng iyong ina? 500,000. Mapait na ngumiti si Xiao Han at sinabing, ang halaga ng pera na ito ay isang astronomical figure para sa aming pamilya. Papasok din ako sa paaralan, kaya walang paraan na makapaglabas ako ng ganoon karaming pera. Gayunpaman, hindi ko kayang panoorin ang aking ina na mamatay sa hospital bed. Siya ay nagtrabaho ng labis upang palakihin ang aking kapatid na lalaki at ako at magbayad para sa aming mga bayarin sa paaralan. Hindi ko maiisip ang paraan na ito lamang ang kanyang naiisip. Tumango si Huang Feng. Ang kabilang partido ay walang kakayahang kumuha ng napakaraming pera ng sabay-sabay. Sa makatuwid, naiintindihan at tinahak niya ang landas na ito. Ang masamang impresyon ni Huang Feng sa kanyang puso ay nabawasan ng malaki. Thank you for listening to me say so much. This matter has always been in my heart. Now that I've said it out loud, I feel much better. Nakangiting sabi ni Xiao Han kay Huang Feng. Halata namang mas maganda ang mood niya kaysa kanina. Saang university ka galing? Biglang tanong ni Huang Feng. Jiangzhou Industry University. Kahit na hindi maintindihan ni Xiao Han kung bakit ito tinanong ni Huang Feng, hindi niya ito itinago sa kanya. Oo, tumango si Huang Feng at sinabing, ito ay isang sikat na universidad. Kahit na ang Jiangzhou Industry University ay mas mahusay kaysa sa Jiangzhou University, isa pa rin itong pangunahing universidad. Ang ranggo nito ay bahagyang mas mababa lamang kaysa sa Jiangzhou University. Kung ikukumpara sa Universidad ni Huang Feng, mas maganda ito. Nakakalungkot lang na ang isang estudyante mula sa naturang universidad ay magiging mistress ng isang tao at masisira ang sarili. Si Little Han naman ay medyo nahiya. Kung tutuusin, kung hihintayin niya ang kanyang pag-aaral, kasama ang kanyang diploma at ang kanyang pagsusumikap, hindi imposibleng kumita ng 500,000. Gayunpaman, magtatagal iyon,
at halatang hindi makapaghintay ng ganoon katagal ang kanyang ina. Well, maibibigay ko sa iyo itong 500,000. Nag-isip sandali si Huang Feng at sinabi. Talaga, sabi ni Xiao Han na puno ng pagtataka ang mukha. Ano man ang mangyari, mayroon siyang magandang impresyon kay Huang Feng. Sa makatuwid, ang maging may bahay ni Huang Feng at hindi ang mga matatandang lalaki na hindi niya kilala, ay napakabuti para kay Xiao Han. Oo, hindi ito itinanggi ni Huang Feng. Nang makitang masaya siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, si Huang Feng ay nasa mabuting kalooban din. Gayunpaman, huwag kang mabalisa. Ang pera na ito ay hindi para sa iyo na maging mistress. Hindi kita kailangan para maging mistress kita. Hindi babero. Medyo naguluhan si Xiao Han. Kakakilala lang nila ni Huang Feng ngayon. Ni hindi sila maituturing na magkaibigan. Kung hindi ito para suportahan siya, bakit kukuha si Huang Feng ng napakaraming pera? Sa oras na ito, nakalimutan ni Xiao Han na sinabi ni Huang Feng na wala siyang pera noon. Ngayon, nagbago ang isip niya at sinabing gusto niyang bigyan siya ng pera. Oo, ang pera na ito ay para sa iyo. Malinaw na si Huang Feng ay may sariling mga iniisip. Sabi mo 3rd year ka na ngayon sa university. Oo, 3rd year. Then let's sign a contract. Kapag nakapagtapos ka ng university, doon ka na magtatrabaho sa factory ko. Bukod sa pagbibigay sa iyo ng monthly living expenses, gagamitin ko ang natitirang pera para bayaran ang perang ito. Siyempre, sa sweldo, hindi ko naman sinasadyang ibawas ang sweldo mo. Ginagarantiya ko na makakakuha ka ng sweldo na karapat-dapat sa iyong kakayahan, ani Huang Feng. Kung gusto niyang paunlarin ang kanyang karera, tiyak na hindi siya magkukulang sa mga talento. Bagamat nagawa na ang bagay na ito, at si Zhou Ruolan ay nagre-recruit ng mga nauugnay na talento, si Huang Feng ay isa na ngayong maliit na pabrika. Wala itong apela sa mga estudyante mula sa mga sikat na universidad. Bukod dito, hindi inisip ni Huang Feng na dito titigil ang kanyang karera. Kaya naman, masasabing hindi nababawasan ang pagkauhaw niya sa mga talento sa mga susunod na taon. Kahit na ano, si Little Han ay isa ring estudyante ng isang sikat na universidad. Bagamat hindi alam ang kanyang kakayahan, maaaring linangin ang aspetong ito. Bukod dito, sa pakikipagkaibigan sa pagtulong sa kanya sa pagkakataong ito, kahit na ang kanyang kakayahan ay napakalakas sa hinaharap at natuklasan siya ng ibang mga kumpanya, hindi siya dapat tumalon. Hanggat hindi siya isang taong walang utang na loob, magkakaroon siya ng sapat na katapatan sa kanyang sariling kumpanya. Sa hinaharap, makakatiyak din siya sa kanya tulad ng ginawa niya kay Guo Liang. Sa makatuwid, ang tulong ni Huang Feng sa pagkakataong ito ay hindi dahil nagustuhan niya ang hitsura ng kabilang partido, ngunit dahil siya ay gumawa ng pamumuhunan ng maaga. Talaga, Mr. Huang, hindi ka nagsinungaling sa akin, tama. Hindi makapaniwalang sabi ni Xiao Han. Hindi lang siya tinulungan ni Huang Feng, ngunit hindi rin niya kailangan na maging manliligaw niya. Bukod dito, tinulungan din niya itong makahanap ng trabahong nakatago. May ganito bang magandang bagay sa mundo? Of course, I didn't lie to you, but I have to make sure that your mother is really in the hospital before I can help you. Sabi ni Huang Feng, ayaw niyang magbigay ng pera sa isang sinungaling. Kung nagsisinungaling ang kabilang partido, nagkakamali siya. Ang gayong tao ay hindi katumbas ng kanyang sariling pagsasanay. Walang problema, sabi ni Xiao Han. Pagkatapos, kinuha niya ang ilang mga sheet ng pagsusuri sa ospital mula sa kanyang bag. Dumiretso siya sa bar pagkalabas niya ng ospital ngayon, kaya nilagay niya ang mga bagay na ito sa kanyang bag at hindi na ibinalik. Kinuha ni Huang Feng ang mga examination sheet at tiningnan ang mga ito. Napakarami talaga ng mga kumot na ito, at ang sakit ng kanyang ina ay tila malubha. Maaaring mayroon siyang maliit na sakit noon, at pagkatapos, hindi niya ito binigyang pansin. Matapos itong kaladkarin hanggang ngayon, lahat ng uri ng sakit ay sama-samang sumiklab, na nagresulta sa kasalukuyang sitwasyon.